posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang A Second Look at Eve and Adam. A fresh look at God, a fresh look at ourselves, of all human beings, requires a second and a fresh look at Scripture. Kung sa Biblia po natin ibinabase ang pagkakilala sa Diyos, ang pag-unawa sa tao at sa ating sarili, at unais natin magkaroon ng mga sariwa, mga bago at mga relevant na mga pananaw, kailangang mulit-balikan ang Biblia and read it from a very fresh perspective. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, A Second Look at Eve and Adam. Muling paglingon at pagtingin kay Eva at kay Adan. And I like to challenge everybody to pay attention to the text, to the words of the Bible. Kuminsan kasi mas madalas pa na binibigyan natin ng halaga yung traditional interpretation of others than the text itself. Kuminsan akala natin yun ang sinasabi ng Biblia, yung pala yun lang ang sabi ng mga nag-interpret para sa atin. Kaya magandang balikan mismo ang mga salita na nakasulat sa Biblia. A second look at Adam and Eve or at Eve and Adam. Thank you, Lord, for your love and for this life that you continue to extend. Thank you for the joy in our hearts, for the health we enjoy, for the things you provide. Thank you, Lord, for your love and forgiveness, your restoration, and your spirit in us. Salamat sa lahat ng magagandang bagay na tinatamasa namin. Salamat sa inyong pagtutuwid. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Hugasan niyo po kami, Panginoon, paging dapatin na lumapit sa inyong harapan at tumanggap ng pagpapala. Tinatalaga namin sa iyo ang gawain ito, Panginoon, na kayo po, Ama, maging tagapagsalita. Daluyan lamang ang inyong lingkod. Kayo ang magpala sa amin, kayo ang magpaliwanag, at kayo ang nais naming itaas at purihin. Protect us, O God, from all work of evil around us, from malicious work of men and spirits, and teach us to be more and more like your Son, Jesus. So may your peace reign in our hearts. Pawiin niyo po ang aming lumbay, ang aming mga takot, ang aming mga agam-agam, maging ang mga karamdaman. At nasa ganon, buong puso kami makapagtuon ng atensyon sa inyo. Work in our midst, O God. Touch our hearts. Bless us. Lift up your name. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. A second look at Eve and Adam. Genesis chapter 3, verse 1. Now, the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Hindi lingid sa atin ang background nito na sinabihan ng Diyos, si Adan at si Evang huwag kainin itong prutas na ito. At napalapit naman doon isang araw itong dalawa. At kinausap sila ng tinatawag ng Bibliang serpent o ahas tungkol sa naganap na utos at tungkol sa prutas. We must take note here that God made the serpent. The verse is very clear. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Ang Diyos ang lumikha sa ahas na ito, na tinatawag nating ahas nga, the serpent was God's creation. That's what the text says. And then the serpent asked his famous or infamous question. Did God really say? Genesis 3, 2, and 3. The woman said to the serpent, we may eat from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. So Eve was referring to an earlier instruction from God recorded in Genesis 2, 16, and 17. Let's go on with the story. Genesis 3, 4, and 5. You will not surely die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.
So the serpent reversed what God said about death. The serpent explained why God did not want the humans to eat the fruit. Ang explanation niya, your eyes will be opened, you will be like God, you will know good and evil. So yan ang ginawa ng ahas na tinatawag na ito. Sabi, binaliktad niya yung statement ng Panginoon. Sabi, hindi kayo mamamatay. Ayaw ng Diyos kayong kumain niya dahil mabubukas sa mata nyo, magiging kayong tulad ng Diyos, and you will know good and evil. Genesis 3:6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. So nakita ng babae that the fruit was good for food. Masarap kainin, mabuti para sa sikmura, and it was attractive, maganda, kaibig-ibig, kaakit-akit, masarap tingnan, katakam-takam, and that the fruit was desirable for attaining wisdom. Yung pala naman, sabi noong serpent, magiging kayong marurunong panghigit. Malalaman nyo ang mabutit masama. Tulad ng Diyos, alam niya yun. Magiging tulad niya kayo. So the fruit was desirable for the mind. Lalong naging attractive kay Eve sapagkat ito yung mabuti na sa sikmura, maganda pa sa mata, mabuti pa para sa isip. Dahil lalago pa ang iyong alam. We must take note, brothers and sisters, that just as it was, on its own merits, nothing was clearly wrong with these reasons. Hindi naman masamang kumain. Hindi naman masamang magandahan sa pagkain. Pinapaganda nga natin ang ating hain, di ba? Para magandang tingnan yung pagkain. Hindi masamang pasarapin. At hindi naman masamang hangarin na rumunong ng rumunong. Kaya nga tayo nag-aaral na nag-aaral. So sa biglang tingin, wala naman talagang kakaiba o masama doon sa hangarin na ito ni Eva. Genesis 3:7, matapos nilang kainin, then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Take note that the serpent's prediction, the serpent's pronouncement came true. Natupad ang sinasabi ng ahas na mangyayari. Pero balikan natin. Yung sabing your eyes will be opened. You will be like God and you will know good and evil. Hindi pa ba nangyari na ito at nasa kanila na bago pa kinain ng prutas? Kasi kung hindi naman open ang kanilang eyes, hindi sila maghahanap. They will not seek. Kung hindi pa ba naman sila already like God, sinabi na nga that God breathed His life into them and that God made them in their image, in the image of God. At hindi pa ba nila alam yung good and evil, the mere fact na hindi pa nila pinipitas yung prutas, binalak na nilang pitasin, ibig sabihin, alam na nilang sumuway. Naghihintay na lang ng aksyon yung nasa puso na nila. Hindi nila kailangang kainin ang prutas na ito para matuto silang sumuway dahil anong ginamit nila para ito kainin, hindi ba pagsuway na nga? So nandun na yun, hindi dapat na isisi lang at ibunto ng lahat doon sa prutas o doon sa ginawa nila. It was already there. The tendency was already there as they were created. And what did they see when their eyes were opened? Anong nakita? Dahil sabi, your eyes will be opened. Hindi siyempre literal dahil hindi naman sila nakapikit dati. Yung mental and spiritual eyes ang magbubukas, what they saw was their nakedness. Yun ang nakita nila. Dati, nandun man yun, hindi nila pinapansin, bulag sila doon. They saw their nakedness. In other words, they saw their gender, their sexuality. They saw themselves and they saw their self. And what made this tragic for Adam and Eve that they saw their otherness? They saw their separateness. Dati, hindi sila aware na sila ay magkaiba. Pero naging bunga ng pagkakalubos na bukas ng matang ito, napansin nila, nalaman nilang magkaiba sila. At kung sila'y magkaiba, kung gayoy magkahiwalay. Ang unang-unang pagkakahiwalay sa Biblia, nung makita nilang magkaiba pala sila. As we can see here, if we're going to call what they did sin, sin separates. Naghiwalay. Tulad din ng sa mag-asawa, pag nagkasala ka sa iyong asawa, nagkakahiwalay. Nagkakahiwalay ang loob, nagkakahiwalay ang katawan, kung minsan nagkakahiwalay ang buhay.
Nagkasala ka sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, nagkakahiwalay. Ito ang nagiging bunga ng tinatawag na kasalanan. At ito kaya isa sa mga malalim na kahulugan ng sinabi ng Diyos na, the moment that you eat of it, you will die. Could this be a part of the death warned about by God? The death of the union, the death of the oneness of Adam and Eve, and therefore their separation. Because death also means separation. Kaya tayo nalulungkot pag may namamatay tayong mahal sa buhay dahil nawawalay sa atin, hindi na natin kasama. Kaya kung minsan dala-dala mo yung abo, kung siya ay sinunog, dala-dala mo yung damit, yung souvenir, para patuloy kang magpahayag na nakikipag-isa ka pa rin doon sa yumao. Kasi ang kamatayan ay pagkakahiwalay. So nahiwalay ang tao sa kapwa-tao. At anong ginawa ng dalawang ito? Nung matanto nila na sila'y magkaiba, they made coverings for themselves. Nagtahi-tahi sila ng mga dahon para gawing damit to de-emphasize and to hide the otherness. Bakit pagka mga kapwa lalaki lang naman ang mga nasa locker room, okay lang naman nakahubad? Bakit pagka mga kapwa babae ang mga nasa spa o naliligo, okay lang nakahubad? Pero oras na naghalo, nagtatapi. Kasi magkaiba. Tinatakpan ng pagkakaiba. At kumisa nagiging dahilan ng hiya o kaya ay ng pagiging asiwa, yung pagkakaiba na yan. At doon namulat si Adan at si Eva na sila yung magkaiba. At bakit sila nagtahi na magkamukha mga damit at dahon? Para pilitin at sikapin na maging magkamukha uli. Kaya pag gusto nating magpakakita ng equality halimbawa sa mga empleyado, pinag-uniform, pare-pareho kayong damit. So yung mataas ang ranggo, may additional na butones o may ibang kulay, may mga karanggo rin yun, kamukha, ibig sabihin, magkakamukha sila. Kaya sa choir, pinag-uniform o kaya pinagpapare-pareho ng kulay para hindi naman may lutang na lutang, may naiwan, may sikat na sikat, merong naging gilid-gilid na lang siya. So magkakamukha para burahin ang pagkakaiba-iba. At yan, si Adam and Eve ang umimbento ng uniform. Nag-uniform sila to de-emphasize the separateness and the difference. Earlier, sa Genesis 2:25, nung hindi pa sila lubos na bukas ang mata, the man and his wife were both naked and they felt no shame. Dati naman silang hubotabo, pero hindi nila pinansin, baliwala. Ang pinagkaiba ngayon, alam na nila. Before, they were unaware of their difference. Para mga Pilipino nung araw na inabutan ng mga Kastila, lalaki at babae nagliliguan sa ilog ng sama-sama, walang mali siya. Hindi minamali siya sa ating sinaunang kultura, yung katawan. No? Kaya nga mga damit natin, mga kimona, kaninipis, hindi yan issue. Pero nung dumating ang Katolisismo, ang malisya ng kumbento was imposed on our people, pinatakpan ng tapis, pinatakpan ng panuelo, kailangan takpan niya kung ano-ano. Nauso ngayon yung ganung uri ng hiya about the body, but pre-colonial Filipinos were not ashamed of their bodies and they did not make it an issue. So, yan ang nangyari kay Adan at kay Eva. Nagkahiwalay. And the concept of oneness will never again be realized. Dahil sa pagkakahiwalay ng male and female, ng mga gender, nagkaroon ng mga issue tulad ng gender-based supremacy, gender-based abuse, gender-based violence, and the gender-based strife would forever pester mankind hanggang ngayon. Kaya nagkareaksyon ang mga ilang kababaihan at nagkaroon ng feminismo. Dahil gusto na nilang tutulan ang patuloy na kaapihan ng mga babae sa kamay ng mga lalaki. Dahil lalaki kami, babae kayo, so kaming amo, kayong ganito, kayong ganon. Dito nagsimula kasi yung pagkakaiba. Kaya naman nilikha ang institusyon ng matrimonyo. The institution of marriage would aspire for and would be tasked with oneness again. Nagkahiwalay si Eva at si Adan, so kailangan silang ikasal. Genesis 2:24, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Yun ang goal, burahin uli ang pagkakaiba. Para maging pantay uli. So pag nag-aasawa ang tao, hindi may naaapi at hindi may mataas o mababa ang ranggo. Ang dahilan ng pag-aasawa para burahin ang pagkakaiba at maging pantay muli. Pagkaisa muli. Yung iba naman, ginagamit yung matrimonyo para apihin yung babae. It is a misuse of matrimony. Genesis 3:8-10, ituloy natin ang kwento.
Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. So, kung sila'y nagtago nung dumating ang Diyos, ibig sabihin, bago nangyari ang pagkakahiwalay na ito, sila'y hindi nagtatago. Sinasalubong nila ang Diyos, nagpe-fellowship sila. Hindi sinasamba doon ang Diyos, they were fellowshipping together. Because it was still very clear and very great that God made man in His image, that God is in man and man is in God, therefore they are there to fellowship. Pero dahil nga sa pagsuway na ito, nagkaroon ng pagkakahiwalay, takot ang namayani sa tao. Hindi Diyos yung lumayo sa tao, yung tao ngayon ang lumalayo sa Diyos. Verse 9. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden and I was afraid." Why? Because I was naked, so I hid. Tandaan, hindi natakot si Adan at si Eva dahil sinuway nila ang utos. Ang dahilan ng pagkakatakot nila, dahil na-realize silang sila'y hubad at sila'y magkaiba. Their nakedness made them conscious of their otherness from each other and inevitably their otherness from God. Nakita nila na nagkaiba si Adan at si Eva at sila man bilang tao napaiba sa Diyos. Magkakaiba na sila ngayon. Yun ang naging dahilan ng kanilang pag-iwas sa Diyos. Isa na naman kaya itong kahulugan nung sabi ni Lord, "On the day that you eat of it, you will die." Meaning you will be cut off from me. The fellowship will not be the same anymore. And since I am life, then you will experience death. Naging iba. Sa atin man pong katutubong kultura, meron tayong napaka-fully developed concept of iba. Kaya, buksan mo na ang ref, kumuha ka ng ulam dyan, hindi ka na iba. Ganun tayo, di ba? Ang pinaglilingkuran lang natin bisita, yung iba. Paglalatag mo, lalagyan mo ng mga may almirol na kumot, mga una na may mga disenyong mga ibon na bumabakat sa pisngi pag gising, kasi bisita. Pero pag ibinigay na sa'yo mga katsa-katsa dyan, bahala ka na sa buhay mo, di ka na iba. At napakahalaga sa atin yung hindi iba. Kaya natin ma-realize dapat ang nangyari, si Eva at si Adan naging iba sa isa't isa, at sila bilang tao naging iba mula sa Diyos. A certain death happened. Genesis 3:11. And he said, "Who told you that you were naked?" Teka, sabi ng Diyos. "Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" Nakita niyo ang Diyos, itinatanong kung ano yung nangyari. Ano nangyari dito? Ipaliwanag sa akin kung anong nangyari. Genesis 3:12-13. The man said, "The woman that you put here with me, she gave some fruit from the tree and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" The woman said, "The serpent deceived me and I ate." Sa tanong ng Diyos, anong nangyari dito? Kinain nyo ba ang hindi nyo dapat pinagkakakain? Ito pong babae na bigay nyo at nakasama ko, yan po ang pahamak. Yan ang nagalok. At ako naman, kumain. Babae, totoo ba yan? Yun po kasing ahas, niloko ako No? So, nagsisihan na. Adam blamed Eve. An obvious result of otherness. Not me. Sabi ni Lord, then who? Si Eve po ang may kasalanan. Buong dali na pinalaya ni Adan ang sarili niya sa pananagutan, samantalang free will naman niya ang ginamit niya para kumain. Sabi niya, she offered, but I ate. Nasa sentence niya mismo at basahin niyo yung text. Pansinin ninyo. At bakit niya sinisi si Eva? Isang napakalinaw na pruweba na nagkahiwalay na sila. Kita niyo ang mag-asawa na talaga nagmamahalan. Sasabihin ng anak sa nanay, "Nanay, wala namang kakwenta-kwenta si tatay, wala tayong kapera-pera, hirap na hirap tayo sa buhay." Sasabihin ng nanay, "Anak, huwag mo sinasabi ang mga bagay na yan. Hindi ako papayag na ginaganyan mo ang tatay mo sa harap ko." Di ba? Kung kayo ay one pang mag-asawa. Pero kung magkaiba na kayo, ang tatay mo talaga, torpe. No? Wala talagang kwenta yung tatay mo, ba't iba yung ibang nobyo ko pa hindi ko napakasalan? Alam mo na, hiwalay na kayo kahit magkasama kayo sa isang bahay.
Kasi kung isa pa kayo, lagi kayong united, hindi kayo nagsisisihan. Nasunog na ng babae yung bahay, sasabihin ng lalaki, kasalanan ko. Kasi di ko siya itinali. So, basta hindi ka asisisihin kung nagmamahalan. Walang nagmamahalan, nagsisisihan. So, nakita ninyo, itest yung mga mag-asawa kung kayo isa pa, ha? Kasi kung nagsisisihan na kayo, at least, wake up call yan. Tumigil kayo kasi kayo isa. United kayo dapat, no? Yung true love, inaako ang kasalanan. Hindi ipinapataw doon sa kanyang minamahal. So, nung sinabi naman kay Eve, totoo bang ginawa mo, babae? Eve blamed the serpent. And she even slanted the story and claimed to have been deceived. Sa totoo lang, hindi naman siya niloko ng demonyo. O demonyo nga ba yun? Later, hindi naman sinabi po sa verse na demonyo yun eh. Tayo lang nagsasabing yun yung demonyo. Ang sabi lang, serpent. Genesis never identified that serpent. So there seems to be no apparent and obvious deception. No? Nagpapalusot sila, nagsisihan sila. So sino ang more crafty? Si Eve o yung ahas? The serpent said they would not die. Di ba? And they, at least physically and instantly, did not. Hindi naman talaga sila namatay. The serpent says their eyes would be opened, knowing good and evil. At di ba yun nga ang nangyari? Nabukas ang mata nila. So ang totoo lang, totoo naman ang sinabi sa kanila nung ahas. Bakit nga? Bagalit na galit tayo sa ahas na ito. Kasi ang traditional interpretation, ibinuntun lahat ng sisi sa ahas. Alam niyo, ang tao lagi naghahanap ng masisisi eh. Pero hanggat hindi natin inaangkin ng ating pananagutan at laging iba ang sinisisi natin sa relihiyon man o sa pang-araw-araw na buhay, hindi tayo gagaling. Hindi tayo magiging totoo at hindi tayo maitutuwid. The will to seek to be like God was already there before the disobedience. It was already there before the taking and eating of the fruit. Kasi kung wala pa sa kalooban nilang sumuway, saan sila kumuha ng pangsuway bago nila nakain yung hindi nila dapat kainin? Nandun na sa loob nila. At ano po ang kuminsan na hindi madaling tanggapin na dapat ay pag-aralan ng mananampalataya na suriin at kung kayang tanggapin ay tanggapin, that free will is part and parcel of being God. That God has free will. That free will is part and parcel of being like God or being created in God's image. Dahil ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos, merong nakalagay sa kanya built-in na free will tulad ng Diyos. At ang free will na yon ang pinili ni Adam and Eve na gamitin para gawin ang ginawa nila. Sabi ng Genesis 1:26 and 27, Then God said, let us make man in our image, in our likeness. So God created man in His own image. So wala kang makikita kay Adan at kay Eva bago nila kinain yung prutas na hindi nagmula sa creation. Nandun na, kasama na, hiwaga sa atin. Pero saan manggagaling yun? Diyos ang nag-create sa kanila. Saan manggagaling ang kanilang kalooban kung hindi kasama mismo ng creation? There was nothing in Adam and Eve that was not already there, that was a part of creation before the fruit was eaten. And, remember the serpent. There was nothing in the serpent that was not part of creation because the Bible is emphatic that the serpent was created by God and it was created more crafty than all the other animals. So, nagmula rin sa creation yung kakanyahan, kasarinlan, identity ng serpent na ito. Genesis 2 verse 7, The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So sa Diyos galing ang buhay niya. At maging yung lupa, yung alikabok na ginawa upang maging katawan niya, Diyos din ang lumikha dahil in the beginning, God created the world and everything in it. So galing din sa Diyos yung materials. No? While man was given breath and spirit, man and woman are also of dust. They're also of the earth. Psalm 103, verse 14, For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Higit kanino man, ang Diyos ang kakaalam kung paano nilikha ang tao. At di niya nalilimot na ang tao ay nilikha mula sa alabok
at sa kanyang espiritu na pinagsama. Kung ganon, God remembers, therefore God understands. Nauunawa rin ng Diyos ang mga ginagawa ng tao, bagamat hindi niya laging gusto ang ginagawa ng tao, pero naaalala niyang tayo ay mula sa lupa. And God helps people to be godly. 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Christ. Kaya ang ministry ng Panginoong Hesus ay napakahalaga. Ito ang nag-neutralize sa ating pagiging lupa. Ang ministry, ang dugo ng Diyos ang naglilinis mula sa mga duming nagmumula sa ating pagkalupa. Ang pag-ibig ni Jesus ang siyang nagbibigay ng halaga sa atin bagamat tayo ay lupa. The heart of the ministry of Jesus is forgiveness. Why? Because remember, God remembers that we are dust. Paano ka pipilitin ng Diyos na maging hindi alikabok? Alam naman niya talagang alikabok ka. So habang hinahanap ng Diyos ang mabuti sa iyo, yung galing sa Kanya, habang pinipilit at tinutulungan Kanya na maging better and better and better, sa iyong mga pagkukulang na talagang anuman ang gawin mong magpatiwa-tiwari ka at magpagulong-gulong, talagang hindi mo magawa dahil nga lupa ka, nakalaan ang pagpapatawad ng Diyos. That is the beauty of the ministry of Jesus, which is also, of course, the brainchild of God the Father. Matthew 26:28, This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Anong gagawin mo doon sa hindi makapasa-pasa? Ipapasang awa. Di ba? Gano'ng karami sa inyo mga pasang-awa nun? Kung hindi pa naawa ang teacher, hindi papasa. Yung teacher nagbabagsak, pero ang Diyos hindi. Kasi maawain siya, gumawa siya ng paraan na lahat ng babagsak, papasa, pasang-awa. Through the forgiveness of sin. O sige, may kasalanan ka, kahit anong gawin mo, nandyan yan, papatawarin na lang kita. Kasi wala namang ibang choice. Kundi i-condemn kita forever. Gumawa ang Panginoong Diyos ng paraan para ang tao makabalik sa Kanya, para mapanaigan yung kahinaan, at sa mga tagumpay ay mabuti, may premyo, sa mga kabiguan, charge to the blood of Jesus. The beauty of the ministry of the Lord. Kaya si Lord ay ibang-iba sa mga propeta. Si Lord ay ibang-iba kahit sa mga New Testament teachers. Kasi ang message ni Jesus, forgiveness. Ang message ng iba, strictness. Kung kakapit kayo sa mga propeta, hindi kayo papasa. Kasi hindi sila nagpapasangawa. Napakalegalista nila. Bagsak akong bagsak. Hindi mo na isubmit ang assignment mo on time. Bagsak ka. Yung iba pa nga, ipapadala ka pa kay Satan. Itatakwil ka. Si Jesus hindi yon. Kaya kapit kayo kay Jesus. Kapit tayo lahat. Sa Kanya lang tayo may pag-asa. Pag sa iba kayo kumapit, kawawa tayo. But Jesus is our hope. And He gives us forgiveness. The heart of Jesus' ministry is acceptance. Kasi sinabi sa Luke 7:34, the Son of Man is a friend of sinners. Why? Because every other prophet is an enemy of sinners. Every other prophet is a judge of sinners. Kahihigpit. Pauulanan ka ng apoy. Kung ano pagpapagawa sa'yo. Then Jesus comes and brings the perfect message of God in heaven, acceptance. Kaya tinawag siyang friend of sinners. Kaya ang mga relihiyoso, hindi at is kay Jesus, dahil kasama siya at kabakabarkada ng mga makasalanan, bagamat hindi siya kasama sa kasalanan, pero tinatanggap niya at minamahal. The heart of Jesus' ministry is love. John 13:34, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. The heart of Jesus' ministry is restoration. Alam niya, damage na ang tao, tama na ang mga paliwanag at ang mga sisihan, pagalingin. Pupunta ka sa doktor, nagkasakit ka, hindi ka nasisisihin. Ikaw kasi, sigarilyo ka ng sigarilyo. Ikaw kasi, kung ano pinagagagawa mo sa buhay. Mahiga ka dyan, operasyon, gagamutin kita, amputation, whatever. Gamutan na lang. At yan ang ginagawa ni Jesus. John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. So kung kailangan mo kay Jesus ay first aid, first aid. Kung kailangan mo ng ICU, ICU. Kailangan mo ng surgery, surgery. Kung kailangan mo lang naman, dressing ng mga wounds mo, dressing. Whatever it is. That's why the church is a hospital. If it follows the example of Jesus.
because the church accepts, loves, restores. Luke 4:18, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. Hindi lang to economically poor, but also the spiritually poor. Kasi yung spiritually poor, puro bad news ang nadidinig niya sa propeta. Judgment, fire, hell. Pero sabi ni Lord, I have come to preach the good news. The good news of forgiveness, of unconditional love, of acceptance, of freedom. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed. Palalayain ang lahat ng mga nakagapos. Iginagapos man ng kasalanan o iginagapos ng simbahan o iginagapos ng relihiyon, ano man yun, palalayain ni Jesus. Ang iginagapos ng kasalanan, bibigyan ng bagong buhay. Ang inagapos ng mga napakahirap na mga tradisyon at mga pasakit, ay bibigyan niya ng panibagong pananaw upang makalaya. Because man's free will operate and can resort in falling. God, in His infinite mercies and love, provided for us a way out. The love of Jesus. The love of God. Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahimpapawid ng programang Day by Day. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Disyembre, gaganapin ito sa December 8, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang. Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang. Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya.
Liparin ko man ang dulo ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin banal? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataglay. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Lagi laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang naglikha. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Aking damdamin di mapalagi, at ang isipan ay laging nagaw di
ngunit di abot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sinuman. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Aking damdamin, di ba palagi at ang isipan ay laging ikaw, di mawawari ang buhay palagi kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itama ang lahat, ngunit di abot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sinuman. Jesus, kailangan kita. Jesus,
Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, inilalagak ko na sa inyong kantungan. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling mo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Lapatan mo ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Narito ako ngayon, ituyan mo sa bisig ng iyong pagmamahal. Pagmamahal, nais kong madama, haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga.
Bakit kay haba-haba ng mga pagpapaalam ng mga Pilipino? Kasi nga pa tayo mapagmahal, kaya ayaw natin tinatapos ang mga mabubuting bagay, lalo yung pakikipagmabutihan at pakikipagkapwa. Kaya may goodbye na sa taas ng bahay, may goodbye pa daw sa may hagdan, hanggang baba, at pwede ka pang ihatid hanggang bus stop o sa parking lot. Because we don't want to end a good thing. Natural sa atin yan. We are a very spiritual people and therefore timeless. Ayaw natin na merong very marked endings, especially ending a good thing. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus mapupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus mapupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran na ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus mapupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus mapupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran na ka, Jesus, sa lahat ng dako, mapupurihan ka. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumapanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay.
gabay sa aking bala ng kapwa. Sa pagtatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasa ang inyong kapayapaan. Patinigning ng bituin at liwanag niyang buwan ay banayad kaya tulog ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa diliman o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, O Diyos. Daigon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluluran ka, Jesus, sa lahat ng dahon. Sambahin ka, O Diyos. Daigon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluluran ka, Jesus, sa lahat ng Papurihan ka, daydayawan ka, sambahin ka, O Diyos. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!